Nang tuluyan ng nawala si Demetrio sa kanyang paningin, binaling ni Gretchen ang kanyang tingin sa may bintana. Kahit pa nagpaliwanag na si Demetrio sa kanya kung bakit di nito nasagot ang tawag niya, pakiramdam niya may kung anong kulang pa rin. Hindi niya na itanong sa lalaki kung saan to nagpunta. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Pakiramdam niya kahit na dumating to para kamustahin siya, nagmamadali din naman itong umalis. Hindi niya ito lubos na maramdaman. Bumangon siya sa kama at isinuot ang kanyang jacket tsaka napagpasyahan na lumabas. Nais niyang lumanghap ng sariwang hangin. Pakiramdam niya, mababaliw siya sa dami ng laman ng utak niya. Nasa hallway siya na may nakasalubong siyang lalaki na nagmamadali at muntik pa siyang mabangga. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang tiyan at umatras ng 2 hakbang para umiwas. Agad naman siyang inalalay na nakasalubong niya para hindi siya matumba. Nang mag-angat siya ng tingin, napatulala pa siya at maging ang nakabanggaan niya. Gretchen? Si Anthony? Mahina niyang sambit. Napatitig naman sa kanya ang lalaki at inalalayan siyang makaayos ng tayo. Ano nangyari sa'yo? Bakit nandito ka sa ospital? Napagtanto ni Gretchen na hindi pala nabanggit ni Kendra sa kapatid nito ang nangyari sa kanila. Humugot siya ng hangin bago nagsalita. Hanggang ngayon, di pa rin siya komportable sa lalaki matapos sa naging huling pag-uusap nila. May konting aksidente lang, tipid niyang sagot. Namilog ang mga mata ni Anthony at sinuyod ng tingin ang kabuuan niya. Aksidente? Anong klaseng aksidente? Di ka ba napano? Sunod-sunod nitong tanong. Wala nang nagawa pa si Gretchen kung hindi ang ikwento sa lalaki ang buong detalye pati ng lugar kung saan sila nabangga. Natigilan naman si Anthony nang marinig kung saan banda na aksidente si Gretchen, pero di na siya nagsalita pa tungkol doon. Kung ganon, dapat bumalik ka na sa loob ng silid mo para makapagpahinga ka. Alika na, sasamahan na kita pabalik, ani Anthony at takmang aalalay na si Gretchen, sabalit umiwas sa kanyang babae. Kaya ko ng sarili ko, si Anthony. Di mo na ako kailangan pang samahan. Puntahan mo na lang ang dapat mong puntahan. Isa pa, babalik na ang asawa ko, maya-mayang konti. Ayoko makita niya tayong dalawang magkasama at baka kung ano pang isipin niya, ani Gretchen, at ipinagdiinan talaga ang katagang asawa. Napalunok naman si Anthony. Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa nangyari nung nakaraan? Humingi na ako ng tawad, Gretchen, at nagbibiro lang naman talaga ako. Sa tingin ko, magiging biro lang ang mga katagang bibitawan ninyo kung pareho tayong matatawa, Sir Anthony. Pero hindi eh. Magkaiba po tayo ng estado kaya may mawagay na biro lang para sa inyo. Pero para sa akin, insulto na. Putol niya sa sasabihin sana nito. Kinagat ni Anthony ang pang-ibaba niyang labi. Mukhang mahirap talagang suyuin ang best friend ng kapatid niya. Anong po pwede kong gawin para patawarin mo ko, Gretchen? Just tell me. I'm willing to do anything. Marahan namang umiling si Gretchen. Wala. Wala po kayong kailangan gawin. Diretsahang sagot ni Gretchen. Nabitawan na nito ang mga katagang iyon at kahit ano pa mang sorry ang sabihin ng lalaki, di na nito mababago pang lahat. Pinakaayaw pa naman niya sa lahat ay mga taong matataas ang tingin sa sarili at nanghahamak ng ibang mas mababa sa kanila. Kapag may nakasalamuha siyang ganito ang pag-uugali, agad siyang umiiwas. Kahit sino pa man yan, hindi exempted si Anthony sa moto niya sa buhay niya. Tumuloy na po kayo sa inyong sadya dito sa ospital. Excuse po? Ani at nilampasan na si Anthony. Muntik nang makalimutan ni Anthony kung sinong sadya niya sa ospital nang makita niya si Gretchen. Pero imbes na tumuloy, hinabol niya si Gretchen na ilang hakbang na ang layo sa kanya. Napansin naman ni Gretchen ang ginawa ni Anthony pero binaliwala niyang lalaki at nagpatuloy na sa paglalakad hanggang makarating siya malapit sa may elevator. Subalit natigil siya sa paglalakad nang makita niya si Demetrio nakatayo sa entrance ng elevator. Napakurap-kurap siya. Akala niya mamaya pababalik ang asawa niya. Bakit narito ng lalaki? Akmang kakaway siya at tatawagin ng pangalan nito pero nabitin seri ang sasabihin niya sana nang makita mismo ng dalawa niyang mga mata ang isang babaeng patakbong sumugod nang yumakap sa asawa niya. Kahit nakatalikod sa gawin ni Gretchen ang babaeng yumakap kay Demetrio, hinuha niya maganda ito.
Nakasuot ito ng isang magarang white dress, habang hiniyaang nakalugay ang mahaba at kulot na blonde nitong buhok. Pakiramdam niya tuloy, parang isang manika ang babae. At base sa nakikita niya, hindi man lang ito ay tinulak ng lalaki at tinayaan lang sumandal sa dibdib nito. Matangkad si Demetrio, kaya nagmumukhang maliit ang babaeng kasama nito kahit pa nakasuot na ito ng heels. Kung ang ibang tao lang ang magmamasid sa dalawa, iisipin ng mga ito napaka-romantic ng tanawin. Naigba ng dalawang nasa shooting. Ito ba ang sinasabi ni Demetrio sa kanya na may importante itong gagawin? Ang magpayakap sa ibang babae? Sa kaisipang yon ay kayom niya ang kanyang kamao. Natigil din sa paglalakad si Anthony nang maabutan niyang may tinitingnan si Gretchen at gano'n na lamang kanyang pamumutta nang makita ang kapatid niya na nakayakap kay Colin. Ilang sandali pa siyang natulala bago nakabawi at mas tumapit pa kay Gretchen. Ahem, wag mo sanang bigyan ng kahulugan na nakita mo, Miss Gretchen. Kapatid ko yung nakayakap kay Demetrio. Kababalik niya lang ng Pilipinas galing abroad at nakatagpo pa ng aksidente. Paliwanag niya at hilaw ng umiti. Walang salitang namutawi sa labi ni Gretchen. Nanatili lamang itong nakatitig sa dalawa sa unahan, dahilan para mas lalo siyang makaramdam ng kaba. Alam mo naman na magkaibigan kami ni Demetrio, hindi ba? Kaya magkaibigan din ang pamilya namin at kilala namin ang isa't isa. Magkaibigan lang si Bianca at Demetrio mula pa noon. Matatakotin lang talaga yung kapatid ko, kaya yumakap siya kay Demetrio. Huwag mo na silang masyadong alalahanin pa. Dagdag pa ni Anthony, pero nanatili pa rin tahimik si Gretchen. Huminga siya ng malalim bago muling napasulyap sa dalawa. Hindi ba't nabanggit mo na naaksidente rin ang sinasakyan ninyo ng kapatid mo? Mukhang sasakyan ng kapatid ko ang muntik yun ang makabanggaan. Siya nga rin ang sinadya ko dito. Mukhang nabalitaan din yata ni Demetrio ang nangyari kay Bianca, kaya narito siya para kamustahin din ang kapatid ko. Pakiramdam ni Anthony matutuyo na siya ng laway, kakapaliwanag kay Gretchen. Kahit na naaawa siya sa kapatid niya sa nangyari dito at kay Colin noon, ayaw din niyang magmukhang kawawa si Gretchen lalo pat biktima lang din to ng mga kasinungalingan ni Colin. Di niya na mabilang ko ilang mura nang pinakawala ng utak niya para kay Colin. Ayaw niya sa lalaki pero eto, dinedepensahan pa ito para hindi mag-isip ng di maganda si Gretchen dito. Naaawa talaga siya kay Gretchen. Nitong nakaraan lang nga, nakapagsalita siya ng di maganda laban kay Colin at ang resulta, di pa rin siya pinapatawad ni Gretchen hanggang ngayon dahil ipinagtatanggol nito ang walang kwentang si Colin. Tapos, makikita lang to ng babaeng may kayakap na iba. Ang saklap, hindi ba? Gretchen, natigil sa pagsasalita si Anthony nang lumingon si Gretchen sa kanya. Kalmado at halos walang ekspresyon ng mukha nito na ikinabahala niya. Baka mamaya magkagulo pa ito at ang kapatid niya. Pero nagulat na lamang siya nang umatras ng 2 hakbang si Gretchen at sakto lang na hindi sila makita ni Colin. Galit ka ba? Wala sa sarili niyang tanong. Of course, magagalit talaga. Ikaw ba naman may makitang ibang kayakap ang asawa mo? Ba't ba napaka-obvious ng tanong niya? Hindi naman, tugon ni Gretchen. Napakarap-karap si Anthony. Talaga? Hindi mo sila susugurin? Nangunot ang noo ni Gretchen bago umiling. Hindi, bakit ko naman gagawin yon? Kung tutuusin, wala naman siyang karapatang sugurin ng mga ito. Kahit higit pa sa kaibigan ng pagtingin ni Demetrio sa kapatid ni Anthony. Dahil hindi pa naman siya nakakalimot na mag-asawa lang naman sila sa papel at hindi sa totoong buhay. Bakit ka nagtatago kung ganon? Tanong pabalik ni Anthony. Huminga na malalim si Gretchen bago muling nagsalita. Sabi mo nga, galing sa abroad ang kapatid mo at magkaibigan kayo ni na Demetrio. Wala naman siguro kung rason para sugurin sila dahil wala naman silang ginagawang masama. Napatawag si Anthony. Siguro ko ibang asawa, ayaw na ang kalalabasan ng nakita ni Gretchen ngayon pero kabaliktaran ng babae. Nanatili itong kalmado o hindi kaya ay marunong lang talaga itong magtago ng emosyon. Di ba man lang ba sila pupuntahan? Paninigurado pa ni Anthony. Marahan namang umiling si Gretchen. Di na muna. Hayaan mo muna silang mag-usap dahil mukhang matagal pa naman silang di nagkita. Anito at tuluyan na siyang iniwan.
Wala nang nagawa pa si Anthony, kundi pagmasdan ng likuran ni Gretchen na papalayo na sa gawi niya. Buntong hininga niyang binawi ang kanyang tingin at muling sinilipan si Colin at Bianca. Nais niya man sabihin kay Gretchen ang totoo, wala siyang magagawa dahil sarili niyang negosyo ang nakataya sa katotohanan na nais niyang isiwalat. Mabigat ang loob ni Gretchen habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid. Kung alam lamang niya na yon ang madadatnan niya, sana hindi na lang siya lumabas. Alam niyang wala siyang karapatan na sumama ang loob, pero di niya mapigil ang sarili niya. Sanay siyang masaktan, pero nakakapanghina ng loob ang nangyari ngayon. At imbes sabihin kay Demetrio ang totoo, napagdesisyonan niya na ipagpaliban na lang muna hanggang sa masiguro niya na walang magiging komplikasyon ang lahat. Habang nag-uusap sina Demetrio at Katsuki, di naman napansin ni Demetrio ang presensya ni Bianca. Nagulat na lamang siya at bigla na lang siya nitong sinugod ng yakap. Thank God! Alam kong darating ka talaga at hindi mo ako papabayaan. Humihikbi nitong Ani at isiniksik ang sarili sa kanya. Did you get injured? Malamig niyang tugon. Marahan naman tong umiling. Luckily I'm not, but I'm so scared, Colin. Akala ko may mangyayari ng masama sa akin kanina. Nagpakawala si Demetrio na isang malalim na buntong hininga at napatingin sa kanyang wristwatch. I'm busy, Bianca. I don't have time for this. Aniya takmang itutulak ang dalaga nang magsalita ito. Just give me 3 minutes. 3 minutes to calm myself down. Putol ito sa sasabihin sana niya. Muli siyang napabuntong hininga nang may napansin siyang parang may nakatingin sa kanya. Napasulap siya sa hallway para hanapin ang sino mang nakatitig sa kanya, subalit napansin niya walang katao-tao na ang parting yon. Nangunot ang kanyang noo. Nag-iilusyon lang kaya siya? But in his peripheral vision, parang nakita niya talaga si Gretchen. Akala ko talaga hindi na kita makikita pa. Takot na takot ako, Colin. Wala ako ibang kaibigan dito dahil matagal na akong nawala. Pwede mo ba akong samahan kahit saglit lang? May dala akong mga regalo para sa'yo. Sigurado ko magugustuhan mo yon. Tsaka, nag-aaral na ako magluto. I can cook well now. Pagpapatuloy pa ni Bianca. Kahit gaano pa kaganda si Bianca, nai-stress pa rin si Katsuki habang nakatitig sa dalawa at panay pa ang sulyap niya sa paligid. Your 3 minutes is up, Bianca. Biglang sambit ni Demetrio. Napakurap-kurap naman si Bianca at dahan-dahan nag-angat ng tingin kay Colin. Hindi siya makapaniwala na hindi man lamang nito pinalampas. Kahit na isang segundo ang 3 minutong hiningi niya. Ganito na ba talaga kalamig ang lalaki sa kanya kahit na ilang taon na silang magkakilala? Nahihiyang bumitaw si Bianca mula sa pagkakayakap kay Colin. Maingat niyang pinahid ang luha sa kanyang pisngi at matamis ng ngumiti. Maraming salamat sa pagbisita mo sa akin, Colin. Pasensya ka na, nadala lang ako ng emosyon ko. Tatawagan ko si Anthony para may kasama ka dito. Formal na wika ng lalaki. You know my relationship with my family, Colin. Di ba rin maganda ang pakikitungo namin sa isa't isa pagkatapos na nangyari 3 taon ang nakalilipas? Buntong hiningang ani Bianca. Humugot ng hangin si Demetrio bago tumango. Okay. I will try to help you the best that I can. Agad na napangiti si Bianca pero napalis din kalaunan nang marinig niyang dinugtong ni Colin. That's how friends treat each other, right? May diin nitong bigas. Natigilan si Bianca at napalunok pero ilang sandali lang muli na siyang napangiti. You're right. That's what friends are for. Maraming salamat, Colin. Mag-ingat ka, Bianca. Kahit pa sa katagang binitawan ni Colin, ramdam ni Bianca ang distansya ng lalaki sa kanya. Bago pa man siya makapagsalita, bumukas na ang pinto ng elevator at walang gatol na pumasok si Bianca. Sinundan naman agad ni Katsuki. Malungkot na tinitigan ni Bianca si Colin pero di man lang siya nito tinapunan ng tingin hanggang sumara ang pintuan ng elevator. Nang mawala sa paningin niya si Colin, namumula sa galit ang kanyang mga mata, kasabay ng pagkuyom ng kanyang mga palad. It's been 3 years already, pero wala pa rin siyang pinagbago. Ganun pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Gigal niyang sambit, pero maya-maya lang napangiti siya.
She did not come back in his life to lose. Pasasaan ba at mapapasa kanya rin si Colin, hindi magtatagal. Tahimik si Demetrio sa loob ng elevator, pero si Katsuki na nasa likuran niya, pabalik-balik ang lakad. Sa naniningkit niyang mga mata, nilingon niya ang lalaki. Do you want to poop? Masungit niyang tanong. Napakamot to ng ulo at pumirmi na sa isang lugar. Noong nakaraang gabi, nainutusan mo akong magpadala na sasakyan sa airport. Si Bianca bang pinasundo mo? Alanganin itong tanong. Buntong hiningang tumango si Demetrio bago sumagot. Yes, it's her. Talaga? Ang lakas ng amats niya ha. Di ko akalaing pagkatapos ng gulong dulot niya, 3 taon nang nakakaraan, nakuha ka pa niyang tawagan at magpasundo. At base sa nakikita ko, mukhang may gusto pa sa iyong Bianca na yun, insan. Malakas na bulalas ni Katsuki. Pinukol niyang lalaki na isang matalim na titig, kaya tumigil to sa pagsasalita at umayos pa ng tayo. Huwag mo munang banggitin ang bagay na to kina grandma at grandpapa samantala. Magpas hanggang ngayon, di pa rin halos nakaka-move on ang lola niya sa nangyari sa kanila. 3 taon nang nakakalipas. Hindi pa rin maganda ang impression nito sa pamilyang Inoue. Kapag nalaman nitong nakabalik na ng Pilipinas si Bianca, malamang mag-aalala lang to sa kanya at baka di na to makakain at makatulog ng maayos. Mabilis namang tumango si Katsuki. Walang problema, insan. Pero ang tanong, anong gagawin mo ngayon? Nagpakawala ng hangin si Demetrio bago napatingin sa refleksyon niya sa salamin. Bianca attempted to commit suicide 3 years ago. Di naging madali sa akin na pakiusapan siyang tumino at ngayong bumalik na siya sa Pilipinas, tutulungan ko siya sa mga kakailanganin niya bilang isang kaibigan. Noong gabing bumalik si Bianca ng Pilipinas, klinaro niya na sa babae ang lahat kung anong estado nito sa buhay niya. Hindi nga siya nagpakita sa babae at tayong driver lang ang pinadala niya sa airport para sunduin ito. He is literally avoiding her by all means. At matalino siyang babae. Dapat naiintindihan niya ng lahat. Siguro sa'yo, kaibigan lang ang tingin mo sa kanya. Paano naman siya? Kaibigan ba ang tingin niya sa'yo? Anong gagawin mo kapag nagpang-abot sila ni Gretchen? Anong ipapaliwanag mo sa dalawa? Dahan-dahan, napatingin si Demetrio sa kanyang pinsan. Katsuki has a point. Ano ang mangyayari kapag nalaman ni Gretchen ang tungkol kay Bianca? Masyadong komplikadong pamilya Inoue, Katsuki, at simple lang ang buhay ni Gretchen. Hanggat kaya ko, ayokong ma-involve si Gretchen sa kanila, lalo na kay Anthony at Bianca. Malamig niyang turan. Anthony? Anong meron sa kanya? Curious sa tanong ni Katsuki. Agad siyang napasimangot nang maalala ang huli nilang pagkikita ni Anthony. That bastard is always sneaking around Gretchen these days. Sandaling pinagbasta ni Katsuki si Colin bago dahan-dahang umangat ang isa niyang kilay. Os, ayaw mo ba siyang lumapit kay Gretchen? At bakit ko magugustuhan na lapit siya ng lapit? I know he's up for something terrible. Isang sipol ang kumawala sa labi ni Katsuki, kasabay ng mapanukso nitong ngiti. Wala na. Malalaki na talaga, insan. Delikado na yan. Stop spitting nonsense and don't forget what I told you about Fernand, Katsuki. Masungit niyang asik. Oo na, gagawin ko na. Tamad na sagot ni Katsuki. Pero sa bagay, kung umaaligid nga si Anthony sa asawa ng pinsan niya, mukhang hindi nga maganda. Talagang magkapatid nga si Anthony at Bianca. Mukha lang maamo at parang di makabasag pinggan ng babae, pero isa pala tong baliw. Di lang baliw kundi sobrang baliw. Sa kaisipang yon, hindi maiwasang magtayuan ng balahibo niya. Dapat lang talaga na ilayo si Gretchen kay Bianca at baka madamay pa to sa kabaliwan ng babae. Bumalik si Kendra sa loob ng ospital, dala ang pagkaing binili niya sa labas. Subalit hindi pa man siya nakakarating sa silid ni Gretchen ay nakasalubong niya na si Kara. Oh my gosh, you're here! Are you gonna visit Ate Bianca too? Maarte nitong tanong. Nangunot naman ang noon ni Kendra. Anong Bianca? Hindi ba't nasa abroad siya? Huminga na malalim si Kara at sumabay na ng lakad sa kanya. That's what I thought too. Pero tinawagan ako ni Kuya na puntahan siya dito dahil humuwi pala siya ng Pilipinas. At nagkaroon siya ng maliit na aksidente pero ayoko siyang makita. You know, she's crazy and scary. At dahil nandito ka na rin lang, bakit di na lang ikaw ang pumunta sa kanya? Marahan siyang lumingon kay Kara. Sino bang di matatakot kay Bianca sa pagitan nilang dalawa?
Ikaw ang inutusan kaya ikaw ang pumunta. Ba't ba akong tinutulak mo? Dahil nandito ka na't may dala kang pagkain. Sayang naman yan kung di mo inibibigay sa kanya. Hindi to para sa kanya, no? Napakurap-kurap ang babae. Really? Para kanino pala yan? Sa panibago mong lalaking walang silbi. Isang matalim na titig ang ipinukol ni Kendra kay Kara. Kung wala kang magandang sasabihin, pwede ba? Manahimik ka na lang? Baka hindi ako makapagtimpi at tahiin ko yung bibig mo. May diin na yung bigkas. At bakit naman ako tatahimik? Sinasabi ko lang naman na baka makahanap ka na naman ng lalaking walang kwenta. Wala ka pa namang ka-taste-taste pagdating sa pagpili ng lalaki. Mataray din na asik ni Kara. At ako pa talagang pinapangalanan mo. Alalahanin mo yung sarili mo. Ngayong nakabalik na si Ate Bianca, mas lalo ka nang mawawalan ng pag-asa kay Master Colin. Sa sinabi niya, natahimik si Kara at parang maiiyak na. Bago pa man makapag-react ang babae, nakita na ni Kendra si Gretchen na naglalakad papunta sa silid nito, kaya't agad tinawag ang babae. Limingon din naman agad sa kanya si Gretchen. Oh, ano nangyari sa'yo, Gretchen? Nag-aalalang tanong ni Kara at mabilis na lumapit kay Gretchen. Nasurpresa naman si Gretchen na makita si Kara sa ospital. Miss Kara, ano ka ba naman? No need to be formal. Just call me Kara, just like the last time. But back to the topic, ba't nandito ka sa ospital? Tipid na ngumiti si Gretchen bago kinuwento kay Kara ang nangyari sa kanya. Natutop naman ang dalaga ang bibig nito. Dapat nagpapahinga ka. Bakit nandito ka sa labas? Nagpapahangin lang naman ako Balak ko na talagang pumasok sa loob. Ganun ba? Ang mabuti pa kargahin na kita para di ka na mapagod. Kung di mo na itatanong, malakas ako. Mayabang na ani Kara. Di naman alam ni Gretchen kung matatawa ba siya pero isa lang sigurado siya. Pinapawisan siya na malagkit na makita na nakasuot ng 7 inches heels si Kara. Baka kapag kinarga siya ng babae, mapano sila ng anak niya. Bago pa man makahuma si Kara, bumuka sa elevator at malapit sa kanila, niluwa ang isang pamilyar na babae. Paano niya ba hindi mamumukaan ang bagong dating? Gayong itong kayakap ng asawa niya kanina. Kung maganda ang babae, kahit nakatalikod to kanina, mas lalo na ngayong nasa harapan niya ito. Maihahaling tulad niya ang dalaga sa isang anghel. Ate, magkasabay na sambit ni Kara at Katrina. Napatingin siya sa dalawa. Oo nga pala. Kapatid pala ni Anthony si Bianca, kaya malamang kapatid din to ng dalawa niyang kasama. Di naman pinansin ni Bianca ang dalawa at binaling ang tingin sa kanya. You must be Gretchen. Magilaw nitong sambit. Napakurap-kurap siya. Kilala niyo po ako? Isang matamis na ngiti ang kumawala sa labi ni Bianca. Of course, I heard a lot about you. I'm Bianca Inoue, by the way. Anito't naglahad ng kamay. Sandali pang napatitig si Gretchen sa kamay ni Bianca bago yun tinanggap. Gretchen Miranda. Muli, ngumiti si Bianca. Nice to meet you. Naikwento ni Kuya Anthony sa akin na kaibigan mo tong dalawa kong kapatid and you're taking good care of them. Pinuntahan talaga kita dito para magpasalamat. Anito, bago napatingin kina Kara at Kendra. Are you here to visit me? Tanong ni Bianca sa dalawa. Nagkatingin na naman si Kara at Kendra, pero bago pa man makasagot ang dalawa, muli nang nagsalita si Bianca. You don't have to bother. Someone comforted me already. Anito na para bang pinagdiinan pa ang katagang binanggit nito.